Ito po, pakinggan po ninyo, yung tagapagsalita ng impeachment court sa Senado, si Atty. Reggie Tonggol. Aba, ay inamin niya na tuloy daw ang debate. Talagang hindi magpapapigil itong mga senador. Ay ang apela ng Kongreso, wag relax lang muna kayo kasi meron pa kaming motion for reconsideration. Merong MR na ipinal sa Supreme Court tungkol sa naon ng ruling. Pero itong mga senador, ngayong araw na ito ay magdidebate na. Tatapusin na nila itong impeachment nang hindi malinaw? O ano pa talaga ang kailang gagawin? Pakinggan po ninyo itong sinasabi nitong tagapagsalita ng impeachment court. Kung hindi, yun lang. Oo. Tuloy po. Sige. Yan. Tama po kayo, tuloy na tuloy po yan at naghahanda po ang ating mga senator sa kanilang mga haharaping pagdebate ng kanilang mga motion at saka mga schools of thought na isusulong po sa floor ng plenaryo. Marami po kasing mga legal questions na lumabas mula dun sa kanilang focus. Isa po dyan kung kailangan pa po ba mag-convene ng impeachment court o yung Senate as a plenary na lang po magbobotohan dyan. Ang pangalawa po, kung susundin po yung Supreme Court decision, paano po susundin? I-dissolve na lang po ba yung impeachment court? Magkakaroon na lang po ba ng resolusyon? Kailangan po ba magbotohan? At yung last po, kung maaaring hintayin po yung motion for reconsideration at naihain na po yun kahapon, no? At kukonsidera rin po ng mga senators po yung nakalagay doon sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Ang hinihintay po sana natin yung pagiging proactive ng House of Representatives. Sana po mag-file sila ng manifestation na nakapag-comply na po sila at kung meron po silang motion na kunwari po gusto po nilang ituloy yung pag-convene, sana maghain po sila ng ganon. Kasama na po yung compliance sa certification tsaka yung authority po ng kanilang House Prosecutors. So ayan, sinasabi po yan ng abogadong tagapagsalita na si Tonggol. Pero alam nyo, kaya dapat maging maingat dito si attorney kasi hindi ganyan ang posisyon ng mga individual senador. Ay siya spokesman lang po ng impeachment court. Under siya ni Escudero na ayaw ng trial. Gusto nga, dismissal pa kaya ho talagang masalimot. Pinipilit pa rin itong abogadong ito na hindi pa raw nagko-comply ang mga congressman doon sa kailang hinihiling. Ay ilang beses na ho nagpadala ng dokumento. Sinabi nila legal yung kailang impeachment process. Meron silang list ng mga prosecutor. Nakahanda na sila doon sa kailang kaso na article of impeachment, 7 yun na kailang ipaglalaban. Ano po bang hinihintay nitong abogadong ito? Talaga kung grabe ho ang panlilinlang, grabe po ang mga paikot at mga technical at legal issue. Napakahirap maghanap ng katotohanan dito sa ating bansa. Sa dami ng mga abogadong nagsasalita, masyado nilang tiniteknikal. Linaw-linaw naman po ng ating saligang batas. Sa Kongreso dadaan ng impeachment, pagsapat ng number, dadalhin sa Senado ang article of impeachment, magtatrial. Bibigyan ng pagkakataon ng lahat ng panig. Ang nag-aakusa at ang inaakusahan. Tapos magbubutuhan, try and decide. Kung acquittal o conviction ang impeachable official like Sara Duterte. Ganun lang kasimple. Pero pinaikot-ikot nila ganitong katindi ang impluensya. Siguro sila ba'y nagpapa-impluensya o na-impluensyahan sila ng mga Duterte? Pati Korte Suprema. Majority na sa Korte Suprema pumanig sa mga Duterte. Mga senador, ganon din. O Kongreso nila ang pag-asa. Paano ngayon ang kaalaman ng tao? Paano ngayon ang katarungan, katotohanan na ipinaglalaban tungkol sa di umano'y napakalaking pera ang ginamit ng mali? Or pang-aabuso sa kapangyarihan dahil mayroong korupsyon, betrayal of public trust, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at saka ng Speaker of the House. Pero katulad sinabi ko, ito sinasabi nitong attorney Tonggol na ito po sarili niyang opinion, sarili niya sinasabi, hindi yan ang posisyon ng mga senador. Magdidebate lang yung mga senador bukas o ngayong araw na ito. Pero lagi niyang pinipilit ng Kongreso hindi nagko-comply, hindi nagbibigay ng mga dokumento. Naibigay na nga Ano pang hinahanap ninyo? Yung article of impeachment ay sapat ng ebidensya para mag-trial. Yung ibang mga issue, napakaliit nun. Listahan ng mga congressman na prosecutor, meron na. Di ba? Ready na sila.
Nasulatan na nga yung Office of the Vice President, na ipaalam na nga mayroong article of impeachment, na mayroon na proseso eh. Ano po bang hinihintay nitong spokesman na ito? Kaya itong spokesman na ito, dapat maging maingat ito kung hindi magugustuhan ng mga senador ang kanyang sinasabi. Dahil hindi siya senador ng mga senador. Siya ay senador lang ng impeachment court kasi kinuha siya ni Escudero. Pero yung individual senador, iba ang paniniwala. Iba ang sinasabi. Hindi yan pwedeng pangunahan. Kaya ho talagang masalimuot. Bahagi lang yan ng propaganda. Bahagi yan ng mga panlinlang. Bahagi yan ng pagpapadelay, pagditribol ng Senado sa kanilang responsibilidad sa bayan. Constitutional duty, try and decide. Napakahirap maghanap ng katarungan sa bansang ito. Kasi nga ang dami nagpapaikot, ang dami nagdidelay, ang dami mga technical issue binabanggit. Bakit sila takot sa mga Duterte? Bakit sila takot sa mga DDS? Ba't hindi sila natatakot sa lakas at kapangyarihan ng 1987 Constitution? Na impeachment ay trabaho ng Kongreso, impeachment trial ay trabaho ng mga senador. Yun po yun eh. Yung sa Supreme Court kasi hindi pa naman final yun. Mayroon pang motion for consideration. Ang tindi nga ng motion for consideration na ipinay lang abogado ng gobyerno, Solicitor General Berberabe. At sinuportahan ng Congress. Matibay po yan. Pag ganito ng ganito mga kaibigan sa aking pong opinion at analysis, ang mga palusot ng Senado, ng Supreme Court at itong pinagtutulungan ng Supreme Court at ng mga senador ang Kongreso magkakaroon ng constitutional crisis. Sinabi na po ni Speaker yan na sila ay nagtatrabaho na ayon sa batas. Sila ang merong eksklusibong kapangyarihan para mag-impeach ng mga impeachable official. Hindi yun pwedeng gamitin ng iba. Hindi yun pwedeng mabago sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. So anong ibig sabihin nito? Nagbabanggaan na ang Senado, Kongreso at ang Supreme Court. Napapaikot sila ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Mga Duterte ang kanilang pinapaniwalaan. Nasa na yung paghahanap ng katotohanan, due process, papanagutin at bigyan ng pagkakataon ang akusado dito sa article of impeachment or bilang impeachable official. Pero ang atin lang may papangako sa inyong mga nakikinig, hindi tayo magsasawa ng paliwanag dito. Sana makinig po kayo at maniwala kayo. Wala akong personal interest dito kung hindi katotohanan lang. Walang pwedeng mag-utos sa ating kung anong dapat gawin. Personal na opinion at paninindigan itong ating ginagawa. Paki-like and share po ninyo itong ating mga video pinag-uusapan dito sa mga masasalimuot na isyo na tayong mga Pilipino ang biktima, nililinlang, pinapaikutan, binubudol nitong mga politikong ito.